Yes, Miss Annie, to be honest with you, hindi ko ito masyadong naintindihan. Kaya gustong-gusto ko itong topic natin ngayon. And to separate the facts from lies and to educate the public tungkol po dito, ang ating pag-uusapan po ngayong hapon, kasama po si DOTR Undersecretary for Planning and Project Development. Walang iba po kundi si Attorney Timothy John R. Batan. Good afternoon po, Attorney Batan, and welcome po sa Serbisyong Bayanihan. This is Attorney Datgan Kaiko with Ma'am Annie Rentoy. Yes, good afternoon, Yes po, Attorney we Dot can and hear Miss you. Annie. Thank you for having us this afternoon. Eto yung unang tanong namin bago ko kayo ibalik kay Attorney Dot. Yon. Para sa kabatiran ng hindi pa nakakaalam masyado hanggang ngayon, pa-explain nga po ito in simplest form. Ano nga ba itong PUV Modernization Program? Yusek Batan. Thank you po. Yes, sige Miss Annie. Itong PUV modernization program natin, una sa lahat ay may iba't ibang aspeto. Marahil, ang pinaka nakikitang aspeto nito ng ating mga commuters ay yung tinatawag nating modernization ng mga jeepney, kung saan itong ating traditional jeepneys ay ating minomodernize into modern jeepneys na halimbawa mas konbinyente para sa ating mga pasahero, mas ligtas at mas environment friendly. So itang component yan nitong ating programa, yung modernization, pag-upgrade ng ating mga jeepney mula traditional patungong modern. So isa. Pangalawang component nito ay yung tinatawag nating consolidation. Itong consolidation natin, siguro ang isang paraan para maintindihan ito ay yung pagkukumpara kung paano ba ang siste ngayon o dati at paano ang magiging siste pag tayo ay nag-modernize na. Dati kasi, ang ating sistema ay watak-watak, hiwa-hiwalay, kanya-kanya yung pagpapatakbo ng mga jeep sa bawat ruta. So ang nangyayari, nagkakaroon ng unahan, nagkakaroon ng agawan, nagkakaroon ng gitgitan, at hindi nagiging organisado o maayos yung pagpapatakbo ng isang ruta. Dito sa ating modernization, kasama nito yung tinatawag na consolidation, kung saan ang bawat ruta, isa, dalawa o tatlong operator na lang, consolidated operator ang magpapatakbo. Ngayon, anong benepisyo niyan? Ang benepisyo niyan, dahil isa na lang ang operator, yung ating dispatching, yung ating scheduling ay magiging coordinated na. So makakaasa tayo halimbawa na ang dating ng mga jeepney o ng mga ibang public transport modes ay scheduled dun sa ating sa isang ruta, dahil isa na lang ang nagpapatakbo, isa, dalawa o tatlo na lang ang nagpapatakbo ng ruta. So yan yung tinatawag nating consolidation. Isa pang aspeto nitong PUV modernization natin ay yung tinatawag nating route rationalization, kung saan itinatama natin yung mga ruta at itinatama din natin yung bilang at yung klase ng mga PUV sa ating mga lansangan. Meron kasi tayong mga lugar kung saan sobra-sobra ang supply ng jeep, ng UV Express, ng bus, at meron din namang mga lugar na kulang-kulang. So ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng dagdag trapiko, dagdag na congestion dahil sa higit sa nararapat yung bilang ng mga units na nasa ating lansangan. So yan ay ating tinutugunan sa pamamagitan nitong aspeto ng route rationalization na isa sa mga component ng PUV modernization. So nandito yung ating modernization ng ating mga jeepney, yung pag-upgrade mula traditional patungong modern. Nandito yung consolidation at nandito rin yung route rationalization. Yan yung mga major components itong ating PUV modernization program. At siguro, Tony Dot, dagdagan ko lang, itong consolidation, maliban sa mga benepisyo nito sa ating mga commuters, yung sinasabi natin na mas organisadong scheduling, dispatching,
meron din tong dalang benepisyo doon sa ating mga driver operator. Paano? Pagka nag-consolidate na kasi itong ating mga operators, ang mangyayari, again, mula sa watak-watak tungo sa sama-samang operations. So, ang nakita natin dun sa mga naunang nag-consolidate, mas bumababa yung kanilang operating cost. Kasi nagiging bultuhan. Halimbawa, ang bili nila ng mga spare parts, kanila, yung garahe nila, isa na lang, yung bili nila ng krudo, bili nila ng langis, ay nagiging mas mura. Kung kaya habang nagmumura itong operating cost ng ating mga consolidated operators, ay tumataas naman yung kinikita, take-home pay ng ating mga drivers at ng ating mga operators. At isa pa, dahil sa itong mga drivers natin ay kasapi na ng isang consolidated na transport operator, nagiging fixed hours na sila. So dati kasi, again, madaling maintindihan yung dati at saka yung bago. Dati kasi, ang nangyayari, kanya-kanya, yung mga driver natin papasada ng 10 oras, 12, 15 hours para lang mahabol yung boundary at para lang kumita sila, magkaroon sila ng take-home. Dito sa consolidation, again, dahil nga mas mababa na yung operating cost, isa, dalawa o tatlong operator lang kada ruta, ay mas tumataas yung nagiging kolekta ng ating mga operator at yan ay nakakabenepisyo na kukuha ng ating mga drivers at operators. So kaya palagi nating sinasabi na itong ating PUV modernization program, hindi lang para sa pasahero, dahil nagiging mas konbinyente, ligtas, makalikasan yung ating mga jeep. Hindi lang para sa mga driver-operator dahil inaasahan natin na tataas ang kanilang kita take-home pay. Ito rin ay para sa lahat ng mga users ng ating mga dahil sa, again, pag tinama natin yung bilang ng mga units sa ating mga lansangan, ay inaasahan nating bababa yung traffic at congestion. Okay, Miss Annie, bago ko ibigay kay Yusek, no? Siguro ako magko-comment din. Miss Annie, alam mo, kahit saan, basta nag-introduce ka ng change, hindi ka agad na-accept at saka meron talagang magre-resist. Anywhere yan, kahit anong opisina, eskwelahan, sa family, if you want to introduce change, there will always be resistance. But I guess, kung maintindihan po talaga ng mga drivers po natin that actually this is for their benefit and malaman din po ng mga hindi drivers, kagaya po natin, like ako, ngayon ko lang po ito naiintindihan, medyo, sa isip ko, maganda naman pala ito. Bakit kaya hindi ito tinatanggap ng mga iba? So, this is my question now to Yusek Batan. Yusek Batan, I guess because nga this is something new, there will be questions in the minds of the people who will be affected. So please clarify po, Yusek Batan, ano po ba talaga ang mangyayari sa mga traditional PUV drivers, especially those drivers and operators na hindi po umabot dun sa sinasabi po ninyo na consolidation deadline na I think sinet po ninyo ng December 31. So first question muna po, ano po ang magiging epekto po nito sa mga drivers? Sila po ba yung mga current drivers po ba natin ngayon? Lahat po ba ay magbe-benefit dito? Lahat po ba sila ay magkakaroon pa rin ng trabaho? And then what about those who failed to submit yung kanilang pong pangalan sa listahan na binigay po ninyo na deadline noong December 31. So, 2 questions po. Yusek Batan, thank you. Yes, Attorney Dot. Una sa lahat, itong deadline natin noong December 31, ito ay final deadline para sa consolidation. Ang kinakailangan lang gawin noong December 31 ay ang magsumite ng application for consolidation. Again, iba ang consolidation dun sa modernization ng mga units. So hindi mo pa kailangan mag-modernize ng unit, hindi mo pa kailangan magpalit ng traditional jeepney into a modern jeepney noong December 31. Kailangan mo lang mag-consolidate. Anong mangyayari kung hindi ka nakapag-consolidate noong December 31?
Yung prangkisa o yung provisional authority na hawak ng unconsolidated na operator, ito ay hindi na i-extend. Ibig sabihin, ito ay magiging paso na after December 31. So meron tayong palugit na ibinigay na hanggang January 31 kung saan maaari pang mag-operate ang mga unconsolidated operators habang ating tinitignan at dinidetermina kung doon ba sa mga ruta ay merong sapat na bilang ng consolidated operators. Bakit? Kunyari meron kang ruta at makita natin merong consolidated operator at merong sapat na bilang ng units, at least 60%. So para dun sa mga ruta na yon, bawal nang magpatuloy mag-operate ang mga unconsolidated operators. Doon naman sa mga ruta kung saan walang consolidated operator o merong consolidated operator, ngunit kulang yung bilang ng units nila, wala pang 60%, pwedeng tumakbo ang mga unconsolidated operators up to January 31. Bakit up to January 31? Dahil sa from January 1 to January 31, maghahanap tayo ng consolidated operators sa mga karatig o sa mga katabing mga ruta na tatakbo doon sa mga ruta ng mga unconsolidated operators nang sa ganon ay hindi mawala ng serbisyo, hindi mawala ng sasakyan yung mga pasahero natin sa rutang iyon. So again, balik tayo dun sa katanungan, anong mangyayari sa mga hindi nakapag-consolidate noong December 31? Hindi na mai-extend ang kanilang prangkisa o ang kanilang provisional authority, ito ay mapapaso na. At para dun sa mga unconsolidated operators kung saan hindi pa supisyente yung bilang ng units doon sa rutang yon, meron na lang po silang hanggang Enero 31 para mag-operate. So yun po ang mangyayari sa mga hindi nakahabol dito po sa ating deadline. Siguro po, Attorney Dot, Miss Annie, mahalaga pong alalahanin na ito pong December 31 deadline natin ay pang-anim na pong extension. Ito po, ang original po na deadline ay noon pa pong Hunyo 2020. In-extend na po to ng 6 na beses. Yung huli po nating extension ay noong Marso 2023. In-extend po natin yan to December 31. At dahil nga po pang-anim na yan at dahil na rin po nakita natin sa datos ng LTFRB na majority ng mga units at operators natin ay nakapag-consolidate na, ay minarapat po ng kagawaran at no less than si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na po ang nagsabi na hindi na po tayo mag-extend at nang sa ganun po yung benepisyo nitong ating programa ay madama na po ng mas nakararami at hindi na po maantala dahil po sa iilan. Okay, sige po. Okay, this is my question, Attorney Dot. Follow up ko kay Yusek Batan. Can you give us info kung ilang percent na po overall sa kabuuan ng ating bansa ang nakapag-register na po for consolidation? The reason why I'm asking this, Attorney Dot, yung mga grupong yan ay lagi nagbabanta na magsasagawa sila ng mga kilos protesta. Baka mamaya, pagka talaga ito completely na-implement nyo, baka naman mabokya yung ating mga pasahero at wala silang masakyan. Are you ready for that, Yusek Batan, to clear this up para sa kaalaman ng ating mga nanunood at mamamayan na nakikinig? Itong binabanggit nyo, nakahanda kayo. Opo, Miss Annie. Una po dun sa ilan na ba ang nag-consolidate. Again po, base po sa datos ng ating LTFRB, nasa 70% na po ng mga units ng PUVs nationwide ang consolidated. Isa po to doon sa mga naging dahilan kung bakit po tayo ay nagdesisyon na, ang ating mahal na Pangulo ay nagdesisyon na hindi na po i-extend itong ating consolidation deadline. Ngayon, ano pong mangyayari kung sakali po merong ilang mga ruta na makita po natin na kulangin na maaari yung units na tumatakbo? Ang nakahanda po nating mga hakbang para po dyan sa mga rutang yan ay yung pag-issue po ng special permit
para po doon sa mga para po sa mga consolidated operators sa karatig pong mga ruta. So kung kukulangin man po dahil hindi nag-consolidate yung iba po nating mga transport operators, ay ito po ay pupunuan ng mga consolidated operators mula po sa mga karatig na ruta. So yan po yung ating isa po doon sa mga hakbang na ating gagawin para po masigurado na meron pong sapat na bilang ng sasakyan ng ating mga commuters. Okay, so Attorney Dot, binibigyan tayo ng assurance ni Yusek Batan. So, I think siguro this is the perfect opportunity for Yusek Batan to be able to pacify all these people na nag-iisip na hindi maganda ang quality nitong mga ibibigay sa kanila na mga modern na mga jeepneys. So Yusek Batan, before I give you my question po, pakisagot lang po yung tanong po ni Ma'am Annie Rentoy. Actually, it's a concern of many drivers, yung tungkol po sa quality. Thank you po. Apo, una po sa lahat, again po, isa to dun sa mga aspeto ng ating programa, yung pagtatakda po ng tinatawag nating Philippine National Standards para po sa ating mga modern jeepneys. Ano pong ibig sabihin nito? Meron po tayong Type 1, Type 2, Type 3 at Type 4 po ng mga modern jeepneys. At para po dyan sa iba't ibang klase ng modern jeepneys ay nagtakda po ang DOTR kasama po ang DTI ng mga standards. Ito pong standards natin, halimbawa, para po sa pasahero, kailangan po may sapat na espasyo, kada pasaherong nakaupo, kada pasaherong nakatayo. Dapat po mayroong sapat na headroom para po pwedeng tumayo sa loob po ng ating mga modern jeepneys. Ang pinto po, dapat po nasa gilid at wala po sa likod at nang sa ganun po ay maging mas ligtas. So dyan po natin nakikita yung mga convenience and safety objectives po ng ating programa. In addition po, dyan sa mga safety and convenience considerations na yan, nandyan din po yung requirement na dapat at least Euro 4 ang ating pong makina. Sinasabi po natin at least Euro 4 dahil meron pong Euro 5, meron pong electric, meron pong hybrid electric, at nasa ating manufacturers na po at nasa ating mga operators na mamili kung anong klase po ng unit ang pipiliin nila. Ngayon, napakahalaga pong banggitin na ang kagawaran po, ang gobyerno, ang tinakda lang po natin ay standards. Hindi po natin sinasabi, hindi po natin tinatakda sa ating mga operators na bumili kayo ng ganitong klase ng modern jeepney. Bumili kayo mula sa operator na yon. Hindi po tayo nag-i-impose kung kanino bibili at anong klase ng modern jeepney ang bibilhin. Ngayon po, meron tayong standards, meron pong proseso para ang kahit na sinong manufacturers, kasama po ang yung nasabi po nyo na mga local manufacturers, kasama po ang Francisco Motors, kasama po ang Sarao, sila po ay maaaring gumawa ng kanilang mga bersyon ng ating modern jeepney. Pwede pong ilagay nila dyan, pwede po nilang panatilihin, yun pong mga tinatawag nating mga aesthetic, yung mga itsura po ng ating traditional jeepney, so long as yung mga standards po na yung mga minimum standards po na ating itinakda ay masusunod. So nasa mga manufacturers po natin na gumawa ng kanila pong mga modelo ng modern jeepney na tutugma po aangkop dun sa ating mga standards, at nasa ating mga operators naman po na pumili. Sila po ay malayang pumili kung kaninong manufacturer at anong tipo po ng modern jeepney ang kanilang bibilhin. Klaro, no? Sa sinabi ni Yusek Batan, hindi sila nag-i-impose kung saan bibili at saka kung anong klase ang bibilhin. So it really depends on the operators kung ano po ang gusto nilang klaseng bilhin. Kasi may type 1, type 2, type 3, type 4. But Yusek Batan, this is coming from my heart, ha? Number one, during the pandemic talagang tumulong po ako sa mga jeepney drivers na walang makain. Isang concern ko dyan, talaga ba, kakayanin ba talaga nila ito? Saan manggagaling yung pera nila? Number two,
medyo masakit din sa loob ko dahil napakaganda po ng mga jeepneys natin. Talagang all through the years, mula pa bata ako, yan po ang mga souvenir po natin eh. Pag pumunta po tayo dun sa mga Philippine stores, yan ang pinapakita po natin, yan ang binibili. At Miss Annie, minsan nasa t-shirt pa natin yan. So it will really be very, very hard. But okay, Yusek Batan, ito pa. Meron pong claims ang mga commuters, no, mga commuter groups na pwede daw pong umabot sa 50 pesos yung pasahe sa jeep dahil po dito sa modernization program na ito. And alam naman po natin, pag tumaas ang pamasahe ng isang pasahero, patong-patong na yan dahil syempre kukulangin na sila ng kanilang sweldo, tataas ang gastos nila, yung employer naman ang mamroblema para taasan din ang sweldo nila. So ano po ang masasabi po ninyo dito sa concern na ito? Thank you po, Yusek Batan. Okay, Attorney Dot, meron pong dalawang katanungan. Una po, kikita ba ang mga driver-operator sa modernization? At tataas ba ang pasahe sa modernization? Ang sagot po dyan sa katanungan na yan, una po, kikita ang ating mga drivers at operators at hindi po tataas ang ating mga pasahe. At paano po namin nasasabi yan? Ito pong ating modernization, ito pong ating consolidation, hindi na lang po ito kwento. Hindi na lang po ito nasa papel, hindi na lang po ito nasa salita. Ito po ay ipinapatupad na natin mula pa po noong 2017 at kung makikita niyo po dyan sa inyong screen ngayon, napakadami na po nating mga naunang consolidated operators na nag-modernize. At kung titingnan po natin yung operasyon po nitong ating mga naunang consolidated operators at nag-modernize, una po sa lahat, gumanda po ang kita ng mga drivers. Dati po, nasa 10 to 15,000 ang kanilang take-home pay kada buwan. Nakita po natin sa ating mga success stories na ito po ay tumaas ng 15 to 25,000. Yan po ay napag-aralan ng ilang mga grupo at nakita po natin na kumikita po ang ating mga drivers at operators dahil po dito sa modernization. Tumaas pa po ang kanilang kita. Doon naman po sa katanungan na tataas ba ang pasahe, again, tingnan po natin kung ano na ang nangyari. Noong 2017 po, ang minimum fare sa atin pong modern jeepneys ay 9 pesos. Yun po yung boarding fare natin. 5 years later, 2022, 6 years, 2024 na, 6 years, 7 years, 2024 na po ngayon, ano ang minimum fare? 11 pesos. Nalugi po ba yung mga naunang nag-modernize? Nalugi po ba yung mga unang nag-consolidate? Hindi po. Ang pinapakita po niyan ay kahit na po panatilihin natin sa 9 o naging 11 pesos na minimum fare ang atin pong pasahe sa mga modern jeepneys, ay magiging profitable at magiging viable pa din po ang operations ng ating mga consolidated at modernized jeepney operators. Kung kaya po ating pinapaalalahanan ang ating mga, para po sa ating mga drivers operators, hindi na lang po kwento pag sinabi naming mas tataas pa ang kita ninyo dito po sa modernization dahil nakita na po natin sa ehemplo ng mga nauna at marami na poong nauna. At para naman po sa ating mga passengers, sa ating mga commuters, nakita na din po natin na ito pong sinasabing tataas ang pasahe ng 40 pesos, 50 pesos, yan po ay walang basihan at yan po ay pinabubulaanan ng nakita na natin ito pong nakaraang 6-7 taon kung saan hindi naman po tumaas ng ganon ang pasahe. Again, 9 pesos po noong 2017, 2022 po, nagtaas tayo to 11 pesos. It works. Nakita na po natin na kaya pong maging viable, kaya pong kumita ng mga operators at that level of fares sa pasahe pong yan. Ayan. So, Okay. walang katotohanan yun. Thank you very Attorney. much. Oo. Apo, napakaganda po nung sinabi ninyong dapat balanse. Dito nga po sa ating PUV modernization program, meron po tayong tinatawag na konsepto ng just transition. At ito pong nakaraang mga taon, makikita po natin na napakarami na pong mga hakbang na ginawa ang gobyerno
para po pakinggan at para po resolbahin yung mga naging hinaing po ng ating mga stakeholders na drivers at jeepney operators. Halimbawa, noong nag-umpisa po ang programa, ang subsidiya po na ibinibigay sa atin pong mga nag-modernize ay 80,000 kada unit. Ngayon po, yan ay tinaas na sa 280,000. So, nag-umpisa po ng 80,000, naging 160,000, ngayon po 280,000 kada unit. At yan pong pagtaas ng subsidiya sa ating mga modern operators, yan po ay tugon doon po sa pinakinggan nating hinaing ng atin pong mga operators na kailangan po nila ng suporta para po doon sa pagbili o pag-modernize na kanilang mga units. So isa po yan. Pangalawa po, dininig din po natin yung hinaing na yung takot po na kung isa lang ang magiging operator sa isang ruta ay baka po mahirapan ang ilan sa mga driver-operator na sumanib o sumapi doon po sa operator na yon dahil wala po silang pagpipilian. Ngayon po, pwede na pong isa, dalawa, tatlo hanggang tatlong operators kada ruta at nang sa ganun po ay magkaroon din po ng pagpipilian ating mga driver operators kung kaninong kooperatiba po sila sasali. Pangatlo po, isa pa sa mga major changes na sinagawa natin bilang pagtugon dun po sa mga pinakinggan nating hinaing ng ating mga stakeholders ay ito pong pagpapahaba noong pong period para mag-modernize. Dati po, mula po sa panahon na kayo ay mag-consolidate o mag-renew ng inyong prangkisa, kailangan nyo pong bumili na ng modern jeepney within 12 months. So meron po tayong tinatawag dati na 6-9-12. 25% po ng inyong units dapat modernized na by 6 months, 50% by 9 months, at lahat po dapat modern units na by 12 months. Ngayon po, tinitingnan po natin na bigyan ng 2 hanggang 3 taon na palugit ang atin pong mga consolidated operators para po sila ay bumili ng mag-modernize ng kanila pong mga traditional jeepneys into modern jeepneys. So again po, napakahalaga pong makita rin at madinig na tayo po ay nakikinig dito po sa mga hinaing ng ating mga kasamahan sa sektor ng mga driver at operator ng jeepney. At hindi lang po tayo nakikinig, tayo po ay tumutugon at gumagawa po ng mga hakbang upang matugunan, ma-address at mapagbigyan po itong mga hinaing na ating napakinggan. Okay. Attorney Dot? Okay, thank you very much. Yes, thank you very much, Attorney Timothy Batan, for that explanation and clarification and assurance na hindi naman po pala mapapabayaan ang ating mga drivers at ang ating mga operators. And of course, Miss Annie, napakaganda na meron pala silang subsidiya. Pagkatapos, Miss Annie, ay hindi sila papabayaan. And in fact, mas maganda pa ang mangyayari para sa kanila dahil mas malaki pa ang kanilang kikitain. So we have no more time, Attorney Timothy Batan, but thank you very much for enlightening us regarding this very hot issue. Attorney Timothy John R. Batan, the Undersecretary for Planning and Project Development of the DOTR. Thank you very much for your time from the bottom of our hearts. Maraming salamat po. Salamat po and Happy New Year po, Attorney Dot and Miss Annie. Thank you very much, Yusek. Thank you po. Yusek Batan. Keep safe po. Maraming salamat.